Gabi ng Misteryo. Maybe a couple of questions about this. What is really, ano ba talaga nangyari right now? Mass sightings of UFOs in some parts of the world, especially in the US, in the UK and the European countries. Yes, we are trying to relay a message to everyone that you have to be careful with your decisions, especially using those nuclear weapons. And also, we want you to awaken yourselves to dangers of using artificial intelligence. Aasahan pa natin na sa darating pa mga gabi at araw ay mas lalo pang maging intense ang pagpapakita ng mga UAP, unidentified aerial phenomena sa ating mga kalangitan, hindi lang dito sa US, kundi maging sa ibang parte ng mundo. Marami ng mga UFO sa iba't ibang lugar sa buong planetang ito, especially sa Estados Unidos, maging sa Europa. May mga UFO sightings. Although hindi naman lahat ay masasabi mga unidentified flying objects, yung iba ay sinasabi, hinihinalang ito yung mga drone. Pero sa pangkalatan, ito ay tinatawag nilang unidentified aerial phenomena or UAP. Maging ang Pentagon ay nabahala na sa ganitong surge of UFOs or UAPs sa Amerika. Kaya't sila'y nagkaroon na ng desisyon na kung sakali talaga may papasok sa mga lugar na restricted ang mga drone, ay gagamitan nila ng equipment para ma-disable ang mga drone na yan. Pero paano kung yung mga drone na yan ay talagang sobrang taas? Hindi kayang maabot ng range ng mga anti-drone guns nila. So anong gagawin nila? Marami tuloy mga naghihinala na marahil ito ay mga unidentified flying objects or mga spaceship na mga extraterrestrial beings, na mga galactic being, is considering na mayroon na existence ng tinatawag na Galactic Federation. So ano ito? Ano itong gusto nila ipahiwatig dito? Meron bang napakalakas na mensahe para iparating sa tao kung bakit sila nagpapakita sa mga lugar na ito? Kaya tayong sa may you can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Cemetery. They opened a portal to another dimension. May mga UFO na nakita sa iba't ibang mga lugar. At recently meron ding UFO na sinasabing nakita sa ibabaw ng Capitol Hills sa Washington DC. Pero ito'y na-debunk na ng isa sa mga nagtungo doon sa lugar at kanyang nire-enact kung paano nakuha yung sinasabing mga lights doon sa ibabaw mismo ng Capitol Hills. Pero bukod dyan, meron din mga UFO sa ibang mga lugar, especially sa UK at marami pa mga lugar sa Amerika. Sa Arizona, yan, meron din mga reported recently. Meron din sa New Jersey na sinasabing may mga nakakita rin ng mga UFO. Dito sa Pilipinas, marahil kung titingala tayo, ay marahil makakita tayo ng mga unidentified flying objects. Pero based sa aking experience, itong mga UFO dito, hindi sila nagpapakita normally na shape ng ship
ng galactic ship, ano. Although so experience ko dati noon pa, no, meron na akong mga nakita mga ganyan. Pero itong recent na experience natin and nag-request na tayo, nagpakita sila as para mga stars pero kumukuti-kutitap. Hindi yung normal na kutitap na mga star, no. Alam mo, parang nagsasagutan sila. Anyway, going back to yung mga UFO sightings sa Amerika, sa Europa, at iba pa mga lugar. Although ito ay kinoconsider din ng iba na marahil ito ay mga drone na marahil ay pinalipad na kung sino mang grupo na gusto lang guluhin ang isipan ng tao. Ayan. Kaya ang Pentagon ng Amerika ay nabahala dito at mayroon na silang standing order na kapag may mga drone na ispatan, especially sa mga restricted area, ay babarilin, i-deactivate o kaya tawag dito, i-disable. Yan. Yan ang malalaman natin kung totoong mga drone ngayon. Paano kung hindi pala mga drone ito o kaya, sabihin natin mga drone pero iba ang origin sa ibang pinanggalingan nito. Especially kung ang origin nito ay mga galactic beings. Anong magagawa natin, di ba? So yan ang ating himayin ngayong gabi ito, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo. May mga guests tayo tonight na makakatulong sa ating lahat para magbigay ng paliwanag at meron silang mga experiences about this UFO sightings recently at anong marahil ay kanilang naiisip din kung bakit sunod-sunod itong pagpapakita ng mga unidentified flying objects or mga UAP dito sa ating planeta. At dahil dito, makikita na naman natin sila ng mas madalas sa ating mga kalangitan dahil nga sa madami na namang kalamidad ang magsipagdating sa kung paano ang taong 2020 or ang 2019 at 2020 ay isang mataas na ay isang yugto ng kalamidad sa ating planeta, ay ganun din ang taong 2025 sa ating planet na makakaranas tayo ng mas mataas na antas na kadalasan ng mga kalamidad. Hello at magandang araw po sa kanilang lahat, mga kababayan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. Iniimbita ko po kayo mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio, hosted by Brother Ray Sibayan. Pag-usapan po natin ano po ba ang kahulugan ng mga latest UFO sightings. Meron po ba silang gustong sabihin sa atin? Mga mensaheng gustong ipabot? O meron silang gustong tulong na ibigay pero hindi lang po natin nararamdaman o hindi natin binibigyan ng pansin? At pag-usapan din po natin, ano po ba ang maitutulong sa atin ng artificial intelligence o kung tawagin natin ay AI? Makakabuti po ba sa atin ng AI o makakasama sa ating future? Magandang gabi po sa lahat ng mga kamisteryo ni Ray Sibayan. Meron po tayong talakayan ngayong gabi, alas 10, tungkol sa UFO. Ito po ba ay may katotohanan? At ano ang kahalagan nito pag tayo ay nakikinig sa kanilang mga mensahe na ikakabuti ng ating buhay sa planet Earth? Magkita-kita po tayo, Dr. Joe Belasano po ito. Ano ang mensahe nila? Ano ang babala nila? Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you. Pa daw yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo.